Balik ang Ginoo to the work kita. Amen. Unsa man nga work mga igsoon, pagpangabig og kalag, pagdalag mga kalag diya sa tiilan sa Ginoo. Mao na ang work nga piyal sa Ginoo sa atoa. Busa mga higala, kutuwa pa ni balik ang Ginoo or napata diri sa kalibutan, no? Magsangyaw kita, magpagamit kita sa Ginoo. Kay mao man na ang whole purpose sa atong kinabuhi diri sa yuta. Amen. So karong gabi dili ta magdugay, palihog ta sa pagtindog ug atong kwaon ang atong mga Biblia. Abrihan nato diri sa Esther chapter 4. Naay mensahe nga ihatag ang Ginoo no para sa atong tanan diri. Esther chapter 4. So kung mutan-aw mo adto ba sa inyong mga Bible, ang Esther na siya no na belong sa Old Testament. So kung magsugod ka sa Genesis, mo nang unang libro, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. Okay. Kisa sa inyo diri nga na-memorize na nimo ang mga books sa Bible. I challenge you and I encourage you to memorize the books of the Bible. Amen? Aron nga dili ka magdugay og abri no sa libro. So Esther chapter 4. Kung naabot na mo diya, say amen. Ang pulong sa Dios nag-ingon diri sa ato mga higala sa bersikulo 14. For if thou altogether holdest thy peace at this time. Now, ang nagstorya ani si Mordecai ay ang iyang gistoryahan dinhi si Esther. Si Esther ang reyna dito sa Persia during this time. Unya, ang kaning mga Hudyo nga nailalom mga higala sa pag-rule sa Persia kay naa sila namiligro kay ipapatay man sila ni Haman. So karon kani si Mordecai ay imbis nga mahadlok, wala siya nagpadala sa iyang kahadlok apan na siya gihatag nga mensahe kang Esther. Mao ni ang giingon kang Esther verse 14. For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall their enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. But thou and thy father's house shall be destroyed. And who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this? Mo na itong pagtagad karong gabi. O kinsa ang nagakasayod nga ikaw miabot ngadto sa gingharian alang sa panahon nga ingon niini. So ang pasabot ni Mordecai diri nga ang pagreyna ni Esther dito sa Persia, ang pagkahimo niyang reyna kay naay purpose. O kung asa si Esther karon, may gala, no? Mo ni siya ang right time nga si Esther pwede gamiton sa Ginoo aron nga luwason ang kining mga Hudyo gikan sa kamatayon. So the message this evening is this: you are somebody's answer. Ikaw ang tubag sa pag-ampo sa ubang tao. Amen. Magpray ta. Amahan na mo nga langit nun. Thank you kaayo aning kahigayunan. Salamat Lord sa mensahe o sa imong pulong. Nagaampo kami karon nga panalangin ni Ginoo ang mensahe o kami sa mga katawhan nimo nga maminaw sa imong pulong karon. We pray nga pinaagi ani. Mahayagan kami, ma-encourage kami, o ma-inspire kami Ginoo sa amo ang Ginoo nga pag-alaga diya sa imo. I pray Lord for wisdom and I pray for the Holy Spirit
to empower me and to move in our hearts. Lord, wala may mabuhat kung wala ka. Kung sa ang imuhang gusto fulfill sa mga kinabuhi karon, Lord, please do it according to your will. Father, kining tanan namong ginaampo, ginapasalamatan. In Jesus' name, amen. Salamat. Pwede na tayo maglingkod. Now, before moadto sa atong mensahe or sa mga punto sa atong mensahe karon, kinahanglan masabtan sa nato una unsang nahitabo diri before Esther chapter number 4. Okay? Kaya ning diretso lang tagbasa sa bersikulo 14. So tagaanta mo may gala o gamay nga context aning book of Esther. Now, ang unsay nahitabo diri. Now, ang kaning book of Esther nahitabo ni siya sa panahon nga ang mga Hudyo nagpuyo dito sa Persia. Nagpuyo sila sa pagkabihag ngadto sa Persia. So naghari ani nga panahon sa tibuok kalibutan ang kaning Persia na sila ang naigahom. Ani nga panahon sila ang nakapildi sa Babylon. No? Unya sila ang nimpuli. Now, kaning mga Hudyo, they were in captive pagihapon. Bisag wala ng Babylon, Persia na ang nangulo, in captive gyapon sila. So ang mga Hudyo layo pagyapon sila sa ilang mga balay o sa ilang lugar, ug nagpuyo sila ingon nga mga minorities. So wala sila gahom, wala sila tingog, wala gyud. So sila mga igala, mga captives sila. Now, si Esther usa siya ka Hudyo nga babae. Usa siya ka Hudyo nga babae nga nahimong reyna didto sa Persia. Unya, mao ni ang importante nga bahin. Kay ang mga taga-Persia may gala, wala sila kaila nga si Esther, usa di ay siya ka Hudyo. Now, si Esther, nagpuyo siya dito sa palasyo, luwas siya, komportable, o gipanalipdan siya. Unya, aduna po'y usa ka tao, kung basahon ninyo ang Book of Esther, may gala, napo'y usa ka tao diri, nga gingan lang si Haman, nga mitindog po siya sa gahom. Na tungod sa iyang garbog kasilag, no, sa iyang kalagot mga igala sa mga Hudyo, labi na ni kay Mordecai, nagplano siya nga iyahang laglagon ang tanang mga Hudyo, especially may igala kani si Mordecai. So ang mga lalaki, mga bata, mga babae, gusto niya may igala ipapatay, labi na ni si Mordecai. Naunya, aduna siya ipatuman nga silot sa kamatayon sa tanang Hudyo. Now, si Mordecai ay mga igsoon, nga maong igagaw ni Esther, nakadungog siya bahin sa kaning giplano ni Haman. Now, imbis mga igsoon nga mahadlok si Mordecai, nagpadala siya mensahe kang Esther. And this is powerful. Kaya nga naman may gala, what niya gisultian si Esther may gala nga, ikaw ang reyna, so enjoy lang ang imuhang posisyon diha sa Persia. No, instead, ang iyang giingon mga igala kang Esther na kay responsibilidad. Now, he reminded her that even if she stayed silent, ang Diyos makahimo gyapon sa pagluwas sa iyahang mga katawhan. Pero, ma-miss ni Esther ang opportunity nga gamiton siya sa Ginoo. Unya, nagsulti maigala si Mordecai ani, kang Esther, mao na dayon ni sa bersikulo 14. Unsa may gala ang gingon may gala ni Mordecai kay Esther? 14. Kay kun sugod na tabasa sa bersikulo 13, unya si Mordecai misugo sa pagtubag ni Esther, ayaw pagunahuna sa imong kaugalingon nga ikaw makaikyas diya sa balay sa hari. Labaw pa kay sa tanang mga Hudyo, bersikulo 14. Kay kung ikaw gayon magpakahilom niini nga panahon, nan adunay pagpadako og lingkawas nga motumaw ngadto sa mga Hudyo gikan sa laing dapit. Apan ikaw ug ang balay sa imong amahan malaglag. Ug kinsa ang nagakasayod nga ikaw miabot ngadto sa gingharian alang sa panahon nga ingon niini. So timely kayo ang pagkarena ni Esther. So plano gyapon tanan sa Ginoo igsoon. So naay Hudyo nga iyang himuong reyna diha may gala sa usa ka foreign country kay maoy gamiton sa Ginoo aron muluwas sa iyang mga katawhan. And that's Esther. Di ba pwede may Hudyo no kay naman Gentile may gala ang hari ani nga panahon.
Pero gipili sa Ginoo may gala si Esther, usa ka Hudyo nga wala na ilhi sa mga Persian nga siya usa ka Hudyo may gala pero mauday siya gamiton sa Ginoo aron muluwas sa pila ka libo og milyon ka mga Hudyo ani nga panahon. Amen. Higala sultihan ta mo basin igsoon ikaw pud ang tubag sa pagampo sa mga katawhan sa Dios. Sama kang Esther nga giingnan mga higala ni Mordecai ay basin ikaw ang gamiton sa Ginoo aron muluwas sa mga Hudyo. Higala basin ikaw pud ang tubag sa pagampo sa mga tao karon nga panahon. Mga igsoon, ang kaning story dili lang ni siya about kay Esther. Ang kaning story mga higala is mahitungod po ni siya sa ato. Because just like Esther, God has placed you where you are. Gibutang ka sa Dios kung asa ka. O kung asa ka karon dili na aksidente. Kung asa ka karon may gala dili na ingon may gala tungod kay kalit lang ka nganing tugpa diri mga igsoon. But because mga igsoon, someone near you needs an answer. There's a reason nganong ang Dios mibutang sa imuha diri sa Santo Tomas Tibalog. There's a reason nganong diri ka gipakatawo sa Dios o diri mo gibalhin sa Ginoo mga higala. Kay basin ikaw ang tubag sa mga tao, sa uban nga mga tao nga nagampo diha sa Ginoo. Higala, God is still asking the same question today. Sama ba no nga ang Dios nag-ingon sa panahon ni Isaiah, who will I send? Who will speak? Who will stand in the gap? Mga igsosultihan ta mo, karon nga panahon may gana ang Dios nagapangutana pagihapon, kinsa ang pwede nako ipadala? Kinsa ang pwede mo istorya aning tawhana bahin sa ako ang kaluwasan? Kinsa ang mutindog niya sa gap? And the message for us today is simple but powerful. Sultihan ta mo, unsa man na siyang message, you are somebody's answer. Ikaw siguro ang tubag sa pagampo sa ubang tao diri. Wa ka balo kung kinsa na pero nagampo na ganaay mo adto sa balay. Naay mo share sa iya, naay mo imbita sa iya, naay mo hatag og word of hope and encouragement sa iya. Kaya pala po, na mga tao mga igalay diri sa atong lugar nga nagampo og mga iunani karon sa ilang kinabuhi. Many people today are praying for help, for direction, for hope, and for salvation. But sometimes mga igala no, ang tubag sa ilang mga pagampo kay dili milagro nga mahulog gikan sa langit. Usay mga igala ba no, ang tubag sa ilang mga pagampo mga igala kay tao. Tao. Most of the time, mga higala, ang Diyos, dili siya magpadala og anghel. Ang ipadala sa Ginoo, ikaw. Basin ikaw ang invitation nga ilahang ginapaabot. Basin ikaw ang tingog nga ilahang kinahanglan madungog. Basin ikaw, mga higala, ang kamot nga gamiton sa Ginoo. Higala, church members, brothers and sisters, you are somebody's answer. So karong gabi may gala tagaan ta mo og mga pipila ka mga punto sa atong mensahe karon. Una nga punto nato, God often answers prayers through people. Kasagaran ang Dios motubag siya og mga pagampo sa mga tao, pinaagi ra gyapon sa mga tao. Kasagaran ng gamiton sa Dios mga tao ra gyapon. Like for example, faithful ka may gala nga nagahatag des faithful ka nga nag-type, faithful ka nga nag-support sa mission. Di ba ang gingon sa Biblia may gala, give and it shall be given unto you. And then padayon ta ba no? Padayon ta di sa Bible, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together and running over. Sisun nga mapulong, that man will give into your bosom. So ang gamiton kasagaran sa mga tao may gala kay tao ra gihapon. Igsoon kasagaran ang tubag sa mga pagampo sa mga tao kay tao ra gihapon. Ang Dios nangutana in Isaiah chapter 6 verse number 8, whom shall I send and who will go for us? Kinsa ang ning tubag ana nga prayer sa Ginoo? Tao mao si Isaiah. Si Isaiah ning sulti siya, here am I, send me.
Amen. Kasagaran ang tubag sa mga pag-ampo sa tao kay tao nagyapon. You see, may gala, God is not looking for ability. He is looking for availability. Daghang mga tao gaampo, but few Christians will say to God, Lord, na ako diri Ginoo. Available ko. Amen. Daghang mga tao nag-ampog paglaom, daghang mga tao nag-ampo nga unta na ay makaadto silang balay og makasugilon sa ilaha sa pulong sa Dios o sa kaluwasan may gala. Pero gamay ra sa mga Kristohanon may gala ang nahimong tubag sa ilang pag-ampo kay daghan sa mga Kristohanon karon wala miingon sa Ginoo sama kang Isaiah, Ginoo na ako diri ipadala ko. Amen. People are praying ug ang Dios usahay moingon siya sa ato. Adto ato siya kay nag-ampo to siya nga naay mo bisita sa iya ug mopakita sa iya sa kaluwasan. But often mga igala gina-ignore lang nato ang tingog sa Ginoo. Tanawan niyo sa Biblia kinsa ang magigamit sa Ginoo? Si Philip. Dili ba giingnan siya sa balang espiritu, go and join yourself to the chariot. Kay naay isa ka lalaki, eager siya maka-learn sa pulong sa Dios, pero mga igala wala siya kasabot sa pulong sa Diyos. So ningana ang Holy Spirit kay Philip, duula na ang kanang Ethiopian eunuch. Unya, pasabta siya sa iyang gibasa. Amen. Igsoon, si Cornelius. He was a devoted person, religious, prayerful, a person that gave alms to the people. Manginatagon, matinabangon. One day nag-ampo siya. Kay balo ba mo may gala ang tubag sa iyang pag-ampo may gala tao ra gyapon gigamit sa Ginoo mao si Peter mga igsoon. Amen. Og si Peter gipadala sa Ginoo dito sa iyang balay unya si Peter may gala mao gigamit sa Ginoo kay gihimo mga available ni Peter ang iyang kaugalingon para kay Cornelius ug sa iyang panimalay. Si Cornelius ug ang iyang panimalay mga igsoon apil ang iyang mga tauhan nakaila sa Ginoo ug naluwas sila. Amen ba? Higala unsay giingon sa ato ang Ginoo Hesukristo in Matthew chapter number 9 verse number 27 and 28. Moadto ta diri mga igsoon. Matthew chapter number 9 in verse number 27 and 28. Si Hesukristo nagsulti sa ato diri sa bersikulo 27, and when Jesus depart, Matthew chapter 9. Oh, this is not the verse. Matthew chapter 9 verse 37. Ang giingon sa Bible verse number 37. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Giingnan ta sa atong Ginoong Hesukristo nga ang alanihon, mga igala daghan kayo, pero gamay ra ang mga mamumuo. Gamay ra mga harvester. Busa pag-ampo nga ang Ginoo sa alanihon, magpadala og mga mamumuo ngadto sa iyang alanihon. Amen. Igala, we are somebody's answer. We are somebody's answer. Higala basin ikaw kung mo sunod ka sa tigog sa Ginoo at tuunin mo nang tao may nga nag-ampo mga higala basin mahimo kang panalangin sa iyang kinabuhi igsoon. Kaya abi ninyo kung naay bata may higala panalitan kung nakay nakita nga bata nga nalumos. Unya mga igsoon ikaw kay balo ka mo langoy. Higala muluwas ba katong bata ato? Igsoon, ingunana po ang tinguha sa Ginoo para sa tuwa. Dili ba may gala kung kita kay balota mulangoy nakita tag bata may gala nga nalumos dira, di ba mo diretso di na ta magampo nga napay laing nga tao mo ato ang batana para maoy mo kuha saya. Ikaw kung kay balo ka mulangoy nakita nimo may nga nay nang inahanglan og tabang. Ikaw na ang mudiretso diya sa tubig ug ikaw na ang mo ambak ug muluwas atong bataa. Higala mao na ang gusto sa Ginoo sa to may higala. Sultian ta mo may higala, ang Dios nagalihok pinaagi sa mga willing. Daghang mga tao karon mga igsoon Kristohanon nga bisag naa sila kakayahan nga mo sangyaw, naa sila kakayahan nga mo invite ug mo encourage sa mga tao or mudala sa ila di sa simbahan may gala dili sila mga igsoon. No, balibaran nila ang tingog sa balang espiritu. Bisag pwede sila may gala nga mubuhat ana. Dili sila mga higala. Kay balo ba mo sometimes the miracle someone is waiting for is you. And that person mga higala
O kana nga tao may gala naglaom nga unta ikaw mutuman ka sa Ginoo. Brother Emerson, mas may taparan nimo ning duha ka bata. Okay? Dito mo tapan mo kay Kuya Emerson. Okay? Tapari sila son. Amen? So God often answers prayers through people. Higala, you are somebody's answer. Busa mga higala, ayaw tanaway mo kagalingan may higala nga wa kay gamit. Any person can be used of God. Any Christian can be used of God. No matter how little talent you have, pwede ka gamiton sa Ginoo. Na nag-ampo siguro may gala, basin doon na dira sa inyong lugar, basin doon sa inyong balay may gala, or basin kauban mo sa trabaho mga ingsoon, you just don't know. Kay dili siya mo istorya may gala, pero may gala kung ikaw ang pwede mo dool siya because you have the power and the authority from God to preach the gospel, to share the gospel of salvation sa mga tao may gala. Then I encourage you may gala to do it. No? It's better to try than never try. Amen ba? Ikaduha na ito nga punto may gara karong gabi, your presence is not an accident. Your presence is not an accident. Unsay gingon may gala ni Mordecai, for such a time as this. Timely kaayo, right time kaayo ang imong pagkarena, Esther. You see, wala ikaw pud igsoon, no? Wala biya kagibutang sa Ginoo diha sa imong pamilya by accident. Kung kinsa ka karon diha sa imong pamilya dili ka aksidente mga higsoon, naay purpose nganong ikaw belong ka sa imong family karon. Wala ka gibutang sa imong trabaho by chance. Ang Dios nagbutang sa imo diha nga trabaho. Wala ka gibutang sa Ginoo may gala diri sa atong barangay by coincidence. No, nothing is accident in our life mga higsoon. Gibutang ka dinhi o kung asa ka may gala tungod kay naay nanginahanglan og tubag. Kung kinsa tong nag-ampo naa ka gibutang sa Ginoo di basin ikaw ang tubag sa ilahang pag-ampo. God position you where you are right now. Kung asa ka karon naa kay mission dira. Everyone here naay mission mga igsoon. Basin ikaw ra ang Kristohanon sa inyong pamilya. Naay mga member diri sa atong simbahan, na mga uban may ilang Kristohanon nga diya sila pamilya, sila lang ang Kristohanon. Basin ikaw ra ang maka-invite anang tawhana. Kay nga naman kani siya nga Kristohanon, kani nga member sa atong simbahan, no? Sa pila na kahigayon nga nag-invite siya, dili man gyud mo uban siya, pero basin ikaw di ay ang makapadala sa iya sa Ginoo. Gibutang ka kung asa ka kay naay kinahanglan og tubag. And that is not random. Dili na basta-basta may gala. That is assignment. Kitang tanan diri may gitagaan tag assignment sa Ginoo. O kana nga assignment kinahanglan nato buhaton, i-perform, kinahanglan nato humanon. Amen. Ikatulo mga igsoon, God does not require perfection, only availability. Dili mo ingon ang Ginoo sa imo tungod kay dili pa perfect mo kinabuhi, ayaw lang sa unya na kung perfect na ka. Dili mga igsoon. Ang gingon ni Hesukristo atong lalaki ba no ngayang giayo dito sa Gadara. Mga igsoon unsay iyang gingon? Ang iyang gingon kay uli dito sa inyong balay o sa inyong lugar. Ingna ang mga tao dito, apili mo mga higala ug ang imong pamilya unsay gibuhat sa Ginoo sa imo. Basaon nato ang Bible, Mark chapter 5 verse number 19. Mark chapter 5 in verse number 19. Ang pulong sa Dios may gala nagingon diri sa sa bersikulo 19. Howbeit Jesus suffered him not. No apan si Jesus wala mitugot kaniya, no nga unsa man nga siya muuban kang Kristo. But saith unto him, go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee and hath had compassion on thee. Amen ba? Kasi wala mingon si Kristo sa iya may gala, ayaw niya na lang kay di pa man ka perfect. Wala mga higala. Instead mingon siya isulti kung unsa ang gibuhat sa Dios. Isulti. Higala unsa may gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, isulti sa mga tao. Isulti sa imong mga friends. Kay mao man ni ang giingon ni Kristo diha aning tao may gala. Uli dito sa inyong lugar, sa inyong balay, ina ang imong mga friends unsay gibuhat sa Ginoo sa imo. Ug mao po na ang atong buhaton po diri sa atong lugar mga igsoon.
giingnan ta sa Ginoo adto dadto sa imong mga higala. Ang una gyud nga atong i-reach out nato mahigala kanang mga kaila nato. Kanang mga kaila. Kay bulo ba mo mahigala nganong gusto sa Ginoo nga ang una nato i-reach out ang kaning mga kaila nato or someone nga suod nato kay mauna sila lisod i-reach out. Kay kung ma-reach out nimo ang lisod, ang uban nga tao dali na lang nimo madala sa Ginoo. So ang gusto sa Ginoo sugdan nimo og reach out dito ka magsugod sa lisod. Ayaw tong sayon. Kay kung diha ka sa sayon magsugod, maglisod ka og reach out sa mga lisod. So ang gusto sa Ginoo sa imong bela para mas daghan kag makabig diha sa Ginoo, unaha tong mga lisod. Katong mga friends nimo, mga classmate nimo, no? Nga karon di na mo tuo. Nga di mo tuo ba nga ikaw Christian na ka. Katong mga relatives nimo, no? Mao to sila una nga sangyawi. Unya kung sangyawan nimo na sila, dili na lisod sa imuha nga mosangyaw ka sa uban nga mga tao. Amen. Kay balo ba mo kaning tawhanan ni mga igsoon nga giayo sa Ginoo, giluwas sa Ginoo, daghan ni siya nakabig sa ilang lugar. In fact, the Bible says may gala nga diha silang tibuok village may gala nakabig niya diha sa Ginoo, nasultian niya bahin kang Kristo. Amen ba? Higala, isulti kung unsa ang gibuhat sa Dios diha sa imong kinabuhi. Ang imong testimony bisag guba siguro na bisan mga higala imperfect na or even simple lang na ang imuhang testimony makahimo na siya dakong kausaban sa tao. Badlungason? Amen? Bisan may higala moingon ka nga ingon ani ra ko nga pagkatao gamay ra ko nga tao. Higala, it's okay. Bisag gamay ra ka nga tao, simple ka lang nga tao, higala kanang imong kinabuhi makahimo na sa pag-usab sa kinabuhi sa laing tao. Amen? What we need to understand is this, my God. People don't need our perfection. They just need our obedience to God's command. Mao na gikinahanglan sa mga tao. Si Kristo wa siya nagsulti sa atoa. I-fix sa una ang imong kinabuhi, wala siya may gala nagsultian na. Daghag mga katawhan niya sa Biblia may gala nga na sila mga kapak bulungason kanang panagison ana gyud tulaka. Wala nagsulti may gala ang Ginoo mga igsoon nga kuana sana imong kinabuhi. Wala, daghan sa mga tao niya sa Biblia sa 10 may gala nga gigamit niya bisag daay mga kapakyasan. Amen. To perform an extraordinary work for His glory mga igala. Kita ninyo na si Abraham dili siya perfect. May mga kapakyasan si Abraham, si Noah dili perfect. Amen. Dili sila perfect. Si David, how many times si David napakyas? Si Samson. Dili perfect si Samson, pero sila may gigamit sa Ginoo. Ang Diyos pwede mo gamit og guba o buak nga vessel. Igsoon, dili ka kinahanglan magpaka-perfect sa ka bago ka magpagamit sa Ginoo. Ang Diyos may pwede mo gamit og mga simple og mga broken nga mga butang. Basta gamito niya na para sa iyang himaya. Ang importante dira, make yourself available to God. Pagamit lang yun sa Ginoo igsoon. So, number 4 nato mga higala, second to the last point nato is this, a simple invitation can change a life. Ang simple nga imbitasyon, makapabag-o og kinabuhi. Romans 10:14 says, how shall they believe in Him of whom they have not heard? No? Kung saan nila pagtuo sa manluluwas, kung dili nila madunggan gikan sa ato. So kinahanglan mahigala nga ang mga Kristohanon musulti gyud. Musugilon gyud, mo-share gyud ta mga higala, musaba gyud ta. Dili pwede mga higala nga mutak-om lang ta sa ato ang baba mga igsoon. Kung saan nila pagtuo sa manluluwas kung dili ta mo sulti sa ilaha. Kaya kung di ta musulti, di sila kadungog. Amen? So, importante makadungog sila. Whether maganahan sila sa
ilang mapaminawan o madunggan o dili may gala, ang importante may gala musaba ta sila kung kinsay makaluwas sa ilang kalag. Amen. Sometimes it's just one simple words ang gamiton sa Ginoo para mao'y mahimong turning point sa kinabuhi sa tao. Siguro may gala na ay mga kasi ikaw or na ay mga uban nga mga Kristiyano may gala, I believe nga simple lang nga sentence or mga pulong ang gigamit sa Kristiyano ug mao to'y nahimong turning point sa ilang kinabuhi. Now, sa bandagan sa ilang kinabuhi, nabag-o sila og dito na tuloy-tuloy na ang kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Amen. Sometimes may ka ng mga pulong lang no nga pwede ganito nga pwede ko mag-invite sa imo ha. Kana mga inana lang ang mga pulong. Basin mo na turning point sa kinabuhi sa tao. Or kana mga pulong nga mag-ampo ko para sa imo ha. Or kana mga pulong mahigala nga brad kay balo ba ka nga gihigugma ka sa Dios. Pwede ba nako i-share sa imo ang gugma sa Ginoo? Basin mo na siya mga igsoon. Or basin mga higala kana manong muingon ka mga higala nga mga pulong ba nga, pwede ko mag-invite sa imo sa church or pwede ka mukuyog sa ako sa church, simba ta. Ingon na. Basin ka na siya, at first, dili siya gusto mo uban, pero may galag, ipagbigyan ka, ning sabay siya sa imuha. Unya, maano ito na himong turning point sa kinabuhi. Yung uban siya sa imo din, naglingkod siya, nakadungog siya sa pulong sa Diyos, unya dito na ang Ginoo naglihok sa iya, hang kasing-kasing, o gikan ato, hangtod karon tuloy-tuloy na ang iyahang pagsunod sa Ginoo. Kay tungod atong pag-invite nimo, nakailas siya sa manluluwas, na save siya, unya mga higala didto na bago ang iyang kinabuhi. Amen. Amen ana. Akong papa, that's what happened sa akong papa mga higala. Akong papa di gito gana magsimba. Gahi ito pa simbahon pero ninghangi ako mama nga kung pwede pagbigyan siya. So ning sabay akong papa mga igso. Kami pud may gala dili na gusto na mo kausara mi mo simba sa baptist ba nya after nato gihinan ako to si mama namo nga sunod Domingo dito na ta sa kon San Pedro magsimba ha. Ganahan mi dito San Pedro magsimba gud kay dili stricto pwede ra mo gawa sa mga bata magdula-dula dito gawa sa simbahan palitog popcorn mga cotton candy naman yung mga baligya dito may higala niya kasagaran kung manimba mi sa Katoliko sa una after na magsimba mi mga igsoon manuroy na dayon mi sa Victoria Plaza laglaag ba yan na naman gina sa ang kwan gid so mo to magiingon sa among mama pero wala mga igsoon no ang sa sinigi og kanang invite og dalan ni mama namo sa amoa sa kong papa diha sa Ginoo mao ay nahimong turning point sa among kinabuhi mao ay nakapausab sa amo ang dagan sa kinabuhi ug hangtod karon bisag wala na akong mama bisag wala na si papa kami ni Sharon ang may isa kaigsoon na nasa langit kami ni Sharon sa grasya sa Ginoo nangalagad gyapon sa Ginoo inausab gyud na dagan we are so blessed beyond measure. Ako gitagaan ko og kaning babae nga parehas ako pagtuo, baptist, and nahimo siyang partner sa community si Ma'am Dominic Maygala. Gi-bless gid ko. Si Sharon po gitagaan siya pastor Maygala. Ug ang dalan nga mo ginalakwat karon Maygala kay naa gyud sa dalan sa Ginoo. Amen. Tungod kay naay isa ka tao which is akong mama, ang isa iyang partner, iyang akong papa, ning sunod sa akong mama sa unang panahon mayala. Unya nagsulti sila mga higala nga mag-obey ko sa mando sa Ginoo. Amen. Mao ni karon may higala na bag-o gyud ang dalan sa amoang kinabuhi. Amen. Amen. Higala sultian ta mo ang simple invitation maoy makapausab sa kinabuhi. Ikaw siguro igsoon, labago na imong kinabuhi. Tungod kay naay tao may gala nag-decide nga mag-obey sa Ginoo. Amen ba? Higala, busa ayaw jud isipa nga gamay ka. Ayaw isipa may gala nga dili kay ka importante o wala kay pulos mga igsoon. O kaning ginabuhat nako di man ni importante oy. Wala man ni pulos, kapoy man ni kayo, mag-visitation, mag house to house, mag-istorya mga tao, mag-invite, kapoy. Pila na ka tawo ko ang gistoryahan
Pila na kata akong gi-invite, wala may ning uban sa ako wa kakabalong mga igsoon, pero nagtuod jud ko maigala nga sa pipila ka tao nga imo ang gistoryahan bahin sa kaluwasan o giimbita siguro diri sa atong simbahan maigala, naagyoy mo uban na sa imo ug naagyoy tao nga magdawat sa Ginoo maigala basta dili ka mohunong. Amen. Higala paminaw mo, ayaw gamaya pagtan-aw ang buluhaton sa Ginoo. Ayaw gamaya pagtan-aw ang imong ginabuhat para sa Ginoo. Because God can use it to open eternity. Amen. Ang last point nato karong gabi maigala is this: every soul you reach has eternal value. Matag talag nga imuhang madala o makabig, no? Diha sa Ginoo na eternal value. O bisan ka na tao maigala nga wala na imo nadala sa Ginoo pero maigala imuhang gi-reach. Gisangyawan nimo. Gitry nimo gi-invite. No? Gihaguan nimo. Kagabi na nag-fellowship mi sa usa sa mga kauban namo dito sa Davao dati, si Brother Nunoy. 20 years na siya dito sa Dubai. Pero professional siya. Nag-work siya sa bank. Pero bisan mga igala professional siya, dako siya sweldo, nagagahin siya og kanang schedule maigala sa iyahang kinabuhi nga mag-witness siya. Dito sa ilang church maigala na sila group, siya ang usa sa mga leaders. Dili siya pastor ha, regular, just a regular Christian. Pero mahigsoon, magkuan siya kanang usapod ka professional nga tao, kanang tao nga nagtrabaho, maghimo siya appointment na siya. Nawag siya, ayun siya, pwede ba mabisita? Or pwede ba ta magkita diri, ato sila sa coffee shop, and then mag-build siya relationship ana nga tao, kumusta, ila-ila, mangutana siya bayan, aron makaila siya ato nga tao. And then pagkahumana na mga igsoon, ihada yung sharean bahin kang Kristo. Yang invite to. Sulti siya nga many times may gala nga disappointing kayo kay naagi daw mga uban nga bisan gisabuti mo ning oo pero pag-abutan na nga adlaw wala ito siya. Normal gyapon. Pareha sa unsay mga na-experience sa uban nga mga Kristiyano nga nag-invite sila niya, wala ning tungas, wala ning sabay, wala ning simba. Ingon na gyapon na experience. Pero kabalo mo sa iyang gisulti. Sa lima ka tao nga iyahang ginako mga professional nga tao, nagi-isa nga na ning uban sa iyahan. Nadala niya sa Ginoo. Niya katong mga nadala niya mga igala, nag-grow sila sa Ginoo, ang uban nila mga igala nagpagamit sa Ginoo. Dili mga pastors, dili mga church workers, ordinary member, professional, ordinary people. Ordinary member na sa ilang simbahan. Pero dati may ilang mga bisita lang, pero mga professional, mga dagkong mga sweldo, pero mahigala, gamit to si Brad Donoy para mudala sa ilada sa Ginoo. So, higala, dili na mga igsoon, kanang pagkabigay kalag, dili na mahigala, kanang pagwapuhay o kanang tingo, kanang istorya, tudlo, dili mga higala. It's about availability. Dili lang na buluhaton para sa mga full-time or sa pastor may gala, para na siya sa bisag kinsa nga mga Kristiyano. Karon dito sa ilang simbahan may gala, Dubai, no? Dubai. 400 na ka mga members dito. Kaya naman kasagaran sa mga nagadala og mga group dito mga igala, and kato sila tanan halos mga Filipinos nga nag-work dito, nag-migrate na dito. Kunya napoy mga Amerikano po nag-work dito, na member dito may gala. Ang ga-reach out sa ila dili pastor. Ang ga-reach out atong mga daghan nga mga professional nga bago ang kinabuhi, katong mga ordinary lang nga mga member, nga mga professional po nagpagamit sila sa Ginoo, nagahin gi sila, ilahag yung gialagaan, di-pursue nila, sige nila ginabalik-balikan, pag dili mo simba or dili mo kuan sa invitation, dili makik-meet up yana, paluapon gyapon nila. Ingon ana. So ang key is persistency mga igala, magpadayon gyud ta.
Dili siya kanang mo ma-discourage ta unya mo give up ta mga higala. Kay di wala tay makaabigan sa Ginoo. And mga igsoon, kung gusto gyud nato nga daghang mga kalag ang makaabig nato sa Ginoo, kinahanglan may gala nga buhaton nato unsa ang ipabuhat sa Ginoo sa ato. Sundo nato unsa ginabuhat sa uban nga mga Kristohanon. Ingon na. You can be a blessing to somebody because basin ikaw ang tubag sa ilang mga pagampo. Amen. Higala, every soul you reach has eternal values. Daniel chapter 12 verse 3, hapit na tamo man. Daniel chapter 12 verse 3, ang gingon sa Bible may gala, they that turn many to righteousness shall shine as the stars forever and ever. Higala, sutiyan ta mo ha. Ang mga trabaho nato diri temporary ra sila. Ang negosyo nato temporary ra. Ang kwarta temporary ra. Ang mga title nato may gala temporary na sila. Pero ang kalag forever siya. Forever ang kalag. One day in heaven. Naay tao may gala basin dito maglakaw siya unya muduolag kalit sa imo may gala unya mosulti sa imo. Salamat kani adto ka sa among balay. Unya i-sharean ko nimo sa gospel. Or basin may gala na pag-abot mo dito sa langit na mo duol sa imuha. Unya may gala mosulti sa imo. Salamat kaayo. Kay gi-invite ko nimo o gidala ko nimo dito sa iyong simbahan. Ug tungod sa imong gibuhat nakaila ko sa Ginoo na bago akong kinabuhi. Ug karon na ako diri sa langit. Amen. Tungod sa imo. Tungod kay nagtuman ka sa mando sa Ginoo. So, question na to may gala conclusion na ta. Let's go here, church. Who is praying for an answer? Who is praying for an answer? Well, someone. Someone mga higala in your world is praying right now. Someone diri sa atong lugar nag-ampo karon mga higala. Amen? Who is praying for an answer? Someone diri sa inyong lugar. O sa imong trabaho. Nagampo sila. Basin ikaw mga higala ang tubag sa inyong pagampo. Kung ikaw mga higala muobey ka sa mando sa Ginoo, ikaw ang mahimong tubag sa ilang mga pagampo. Amen. Ayaw paghulat. Ayaw sulti ang imong kaugalingon nga dili ako. Pwede ikaw ang mahimong tubag sa ilang mga pagampo. Just make yourself available. Sulayi igsoon. Amen? See, God is looking for someone that He can send. The question is not, Lord, send someone. No. The question, mga igala, is, Lord, can you send me? Ayaw pagampo, Lord, pwede siya lang ang ipadala. Higala, ang dapat mga higala, na i-pray ni mo, Lord, pwede ba ko ni mo ipadala? Pwede ba ko ni mo Ginoo ipadala anang diha nga balay? Higala, paminaw, dili ni mo makita ang tao nga nagaampo hangtod dili ka mosulay house to house. Sulayan ni mo house to house, find out ni mo kinsa nang nagaampo para maluwas sila o makakita sila sa kamatuoran. Diba dati ka mo nagaampo mo na ay right person yung abot sa inyong balay o kato nga tao mo ay gigamit sa Ginoo mao nang karon ikaw ug imong pamilya naa na diri sa simbahan na namutanan sa Ginoo. Amen. So if you are willing to say, Lord, use me. Okay? If you are willing, may gala, to say, Lord, use me, himo ako nga answer. Then, kaning altar, may gala, para ni siya sa imo. Open ni siya para sa imo. Pag-ampo karong nga gabi, Lord, gamita ko, himo ako nga tubag sa pag-ampo sa mga tao. So, this week, pray for one person, invite one person, believe God for one changed life. Amen? You are somebody's answer. You are somebody's answer. Igsoon, sulayi lang. Sulayi lang.
Ako daghan ako na sinati mga igsoon nga sa diha nag-visit ko ning sulti ang kanang tao nga akong gibisitahan after nga ning share ko sa iya habitaw doon. So siya nga nag-ampo gid siya nga naay makaadto sa iyang balay. Pagulan dito silingan nilang Joy. Yun na. Lain to yan diri oh. Yan tutunlan niya. Kunya mga igsoon, nagkuan siya. Nagpray siya ba nga tanay makatabang sa iya. Higala, siya bais-bais ito sa balay nilang Brasileño. Tawag na ako siya. Kasi problema ni mo tayo. Sakita kayo diri daw. Maghalis mamatay na daw siya. Ingon na. So pag ibalo niya nga pastor ko, ingon na. Ni-offer ko sa iya nga pwede kong mag-ampo sa iya. So gidala ko niya ito sa iyang balay. Unya dito sa wapan ako siya ampuin mga higala. Gishare na ako siya sa Ginoo. Na-save to siya. Nagdawat siya sa Ginoo. Unya yang gisulti mga higala sa ako, nag-ampo gid siya nga naay tao nga moadto sa iya ug makatabang sa iya. Ang tabang nga nadawat niya mga higala mas dako pa kaysa katong iyang gidahom niya. Kaya ang iyang nadawat dili healing, no? Sa iyang lawas kundi healing sa iyang kalag niya. Amen. Igsoon, you are somebody's answer. Busa mga igsoon, no? Try to go out. Go out from your comfort zone. Reach somebody na ay base na mga tao diya sa inyong lugar, diri sa atong lugar, sa atong barangay, nag-ampo. O basin ikaw ang tubag sa ilang pag-ampo. Amen? Doko ato mga ulip yung ato mga mata. Unta mga igala nga mo na nga gina-encourage ta mo nga mag-appeal og visitation, mugawas sa inyong balay and reach somebody. Or maggahin ka og schedule sa isa ka semana nga mugawas ka, mag house to house ka. Base na kay encounter nga tao may gala nga nanginahanglan og paglaom, encouragement, enlightenment, or kaluwasan. Basin ikaw ang gihulat. Wa ka kay balong. Father in heaven, salamat kay Ginoo sa mensahe karon nga gabi. Thank you Lord kay imuhang gihayagan among mga hunahuna ug imuha kaming gipasabot karon that we are somebody's answer in our place or here in our place. Usahay Lord na mga uban nga Kristohanon nga ilahang pagmaliit ang ilahang kaugalingon. Usahay ginaingnan nila Lord ilang kaugalingon nga wa sila gamit, wa sila purpose, wala sila pulos. But Lord, nasabta namo Ginoo nga pwede di ka mo gamit bisag unsa pa Ginoo. Bisag unsa pa mi kagamay o bisag unsa pa kagubang kinabuhi sa usa ka Kristohanon, pwede di gyapon nimo siya gamiton basta himulan niyang available yang kaugalingon. Lord God, help us Lord God to Lord to be kami Lord nga mahimo kami galamiton Ginoo. Mag-care kami Ginoo sa mga tao diri sa among lugar, sa among palibot. Kung asa kami Ginoo nimo gibutang o gitanom, kung asa kami nagtubo o nagdako, Ginoo, tabangi Lord ang mga katawhan nimo gamitan ni sila Ginoo. Kay base na yung mga tao Lord nga nagampo. Nagampog paglaom, nagampo og kahayag, nagampo kamatuoran, nagampo Ginoo og kaluwasan para sa ilahang pamilya ug sa ilang kalag Ginoo. Basin Ginoo na lang dire sa among mga lugar. And I pray Lord nga kanimo makatawhan diri sa NDBC Lord magpagamit sila. Father God, please move the invitation tonight. Whatever the need Lord of your people Lord this evening, please Lord God stir up their hearts and use them in your service for your glory. Kani Amahan ang ginapasalamatan in Jesus name. Manindog tang tanan mga higala. Let's take a time to pray and higala, we need you to biya kay ka nga magpagamit sa Ginoo mga igsoon. Basin ikaw ang tubag. Basin ikaw ang tubag sa pag-ampo. Diya sa imong silingan o kauban nimo sa trabaho. Basin ikaw ang tubag
Ayaw pagbulat sa laing Kristohanon nga muduol nila. Mugawas ka mga higala sa imong comfort zone. Mugahin ka og adlaw nga musulay ka og house to house. Manuktok og mga pultahan. Manghatag sa gospel ug mo-share. Basin makita nimo ang tao nga nagaampo. Basin mga higala, ikaw ang mahimo na instrumento sa Ginoo para sa ilahang kinabuhi o para sa ilang pamilya. Higala, ikaw ang gusto gamiton sa Ginoo. Ikaw ang basig tubag sa mga pag-ampo sa mga tao dili sa atong lugar. Dili ka aksidente kung asa ka karon. Na-purpose ang Ginoo nganong naa ka diri. Pagamit igsoon. Pag-ampo mga higala karon nga gabi. Pray for one person. Invite one person. And believe God na sa imuha mga higala pag reach out sa mga tao, kana nga tao mabago na siya. Pwede kayo baguhon sa Ginoo ang tao. Kay ang Diyos gamhanan kayo. Higala, pwede ka mag-pray pagamit sa Ginoo. Ina ang Ginoo, Lord, na ako diri. Padala ko, gamita ko. Ginoo, sugod karon Lord, musulay ko. Musulay ko. Karon nga semana, sunod semana, musulay ko Ginoo. Magahin ko isa ka adlaw, mag house to house ko. Magstorya ko mga tao, magimo ko mga engagement. Gako ning dalhon sa Ginoo kani akong kauban sa trabaho. Ako ni siya sharean, mag-build ko relationship ani sa iya. Hangtod madala na ko ni siya diya sa imong tiilan Ginoo. Igsoon, pagampuan na sa Ginoo. Dili pwede mga higala. Kamutakom lang ta, wala lang tayo buhato. Importante magpagamit ta. Kay maoning misyon nato hangtod nata diri sa kalibutan. Let's fulfill our purpose here. Karon kung gusto ka mag-ampo mga higala, awa na sa imong lingkuranan. Anhi diri sa tubangan, ug anhi diri sa altar, pag-ampo sa Ginoo. You can be somebody's answer to their prayer. Pag-ampo diri mga higala. Of course, ikaw, wala kay balok. Wala kay balong mga higala kung mga igsoon, kung kinsa na sila, pero gaampo na sila. Nara na sila diri sa Santo Tomas. Nara na sila diri sa Tibalog. Mo na nga sama mga higala sa buhat ni Kristo. Pinapangita niya ang katong mga nangawala. Kita po, pangitao nato ni sila. Di man nato ni sila makitaan kung dili ta musulay. Kung dili ta manuktok sa ilang mga pultahan. Kung dili ta may gana, mutray. Importante nga, musulay ta, manuktok ta. And let's try. Basin di ay, ikaw ang tubag sa ilang pagampo.